umpisahan na po natin etong ating talakayan dito po sa nakita nating balita. Ano po, galing mga kababayan, dito sa Abante TNT Tunay na Tablodista. So sabi po kasi dito mga kababayan, eto daw pong si VP Sara or etong si Sara Duterte, aminadong naging cold or malamig sa kanya etong si Senator Amy. Bakit daw mga kababayan? So eto, basahin po natin etong nilalaman ng balita. Sabi po kasi dito, eto daw, aminado si Vice President Sara Duterte na tila naging cold or malamig ang pakikitungo sa kanya ng kaibigang si Senator Amy Marcos or si Senador Amy Marcos matapos ang maging birada niya sa kapatid nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at pahayag hingil sa yumaong amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. mga kababayan. Sabi pa dito, ito daw yung sabi ni Sara, after nung press con, tinext ko siya, she was cold, malamig. Meron siyang sinabing common friend namin na naiinis siya sa akin at BBM sa ad ni Duterte sa isang panayam. Sabi pa dito mga kababayan, eto pa daw. Then, sinabihan ko yung common friend namin. Sabihin mo sa kanya, huwag siyang mainis sa akin. Mainis siya kay Martin. Aniya ang tinutukoy si House Speaker Martin Romualdez na pinsan ni na Senator Amy at ni PBBM mga kababayan. Sabi pa dito, basahin pa natin. Noong Biyernes, October 18, isiniwalat ni Duterte or ni Sara Duterte sa isang press conference na sinabihan umano niya si Senator Amy na itatapon niya ang katawan ng ama nitong si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea or WPS. Sabi pa dito mga kababayan, eto daw. Sinabi niya rin na tila gusto niyang pugutan ng ulo si PBBM dahil umano sa napahiyang estudyante noong dumalo sila sa isang graduation ceremony. Nang matanong naman kung friendship over na ba sila ni Senator Amy, sinabi ni Duterte na ituturing niya pa rin itong kaibigan dahil hindi naman daw niya ito inaatake ni VP Sara mga kababayan. So ngayon, kung titingnan po natin, aminado etong si Sara Duterte na nagbago ang pakikitungo ni Senator Amy sa kanya mga kababayan. Dahil gaya nga po ng sabi natin sa inyo, kahit pasabihin na may tampo etong si Senator Amy, dito po kay Sara Duterte, pag tinira kasi yung magulang, ibang usapan na yan. Mga kababayan, kahit pasabihin na matalik na kaibigan ni Sara Duterte etong si Senator Amy, pagka tinira mo si Apo Lakay, automatic magiging iba or mag-iiba yung pakikitungo ni Senator Amy dito kay Sara Duterte. So ibig sabihin mga kababayan, kaya nagbagot, kaya nag-iba yung pakikitungo ni Senator Amy kasi nasaktan siya dun sa sinabi mga kababayan ni Sara Duterte na huhukayin yung tatay. Itatapon sa West Philippine Sea. At saka kahit pagbali-balig ta rin yung man ng mundo mga kababayan, kapatid pa rin ni Senator Amy si PBBM. So masakit kay Senator Amy kapag yung kanyang kapatid pupugutan ng ulo nitong si Sara Duterte. At kahit pagbali-balig ta rin man natin yung mundo mga kababayan, si Senator Amy, tatay niya pa rin si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. mga kababayan na binastos nitong si Sara Duterte. So ngayon kung titingnan po natin, ang problema kasi dito kay Sara kapag kinagagalitan siya, ibabato niya sa iba yung galit at sisi. Katulad na lamang po nito, ang sabi niya kay Senator Amy daw mga kababayan, dun sa kaibigan, na nagsabi sa kanya na naiinis kay Sara Duterte etong si Senator Amy, ang sabi daw niya doon sa kaibigan nila, wag daw sa kanya magalit. Ang dapat daw kagalitan ni Senator Amy ay etong si Congressman Martin Romualdez at wag daw siya. So ibig sabihin mga kababayan, yung galit na dapat para kay Sara, gusto ni Sarang ilipat kay Congressman Martin Romualdez na wala namang ginagawa laban sa pamilyang Marcos at wala namang ginagawa dito po kay Sara Duterte. So ibig sabihin mga kababayan, etong si Sara malala na to. Talagang may problema na to mga kababayan sa pag-iisip at kailangan masolusyonan yung kanyang problema na dinadala. Dapat talaga mga kababayan sundin niya etong payo ni Coco Pimentel na dapat kumonsulta mga kababayan sa mas marunong pagdating sa pagtingin sa utak. Kasi anong nangyari, na-interview etong si Sara kanina. Ang problema, lahat ng mga nagpayo sa kanya na magpatingin ng kanyang utak mga kababayan, lahat po yun tinira niya. Kasama sina Secretary Boying Remulla,
sina Senator Coco Pimentel, mga kababayan, at yung iba pa na nagpayo sa kanya na magpatingin siya kasi nga nakikita na ng taong bayan na tila nagkakaproblema na sa pag-iisip ang ating Vice Presidente. So ngayon mga kababayan, ito yung isang pinaka-highlight dito sa balitang ito na kung saan nanlamig na si Senator Amy ng pakikitungo kay Sara Duterte at yan naman mismong inaamin ni Sara na nag-iba nga ang pakikitungo ni Senator Amy sa kanya. So kahit sino talaga mga kababayan hindi matutuwa kapag ka isinali sa alitan at away ang mga magulang. Kasi nga bilang isang anak, mabanggit nga lang yung pangalan ng tatay mo at nanay mo. Sa awayan mga kababayan, magagalit ka na eh. 'Di ba? Magkakaproblema ka na dun sa taong kaaway mo. Baka nga dun sa iba-iba pa, masampal pa. Etong si Sara mga kababayan, kung nanay nila or tatay nila yung idadawit sa problema. Ano po, so ngayon, hindi natin masisisi si Amy Marcos mga kababayan kung magagalit siya dito kay Sara kasi tatay niya yung binastos nitong si Sara. Mas maganda nga kung maglalabas ng pahayag etong si Senator Amy patungkol po sa pambabastos sa kanyang tatay nitong si VP Sara Duterte mga kababayan. Ano po, so ngayon, maliwanag naman dito na nagbago na ang pakikitungo ni Senator Amy dyan po kay Fiona. Ano po, dahil nga mga kababayan, sa kabaliwan di umano nitong si Fiona kung sino-sino na lang mga taong dinadamay, kaya ngayon yung mga kaibigan niya at mga dapat kaalyado niya, ka-alliance niya mga kababayan, unti-unti nang nag-iiba ang pagtingin po sa kanya. Ano po, dahil nga idinawit niya kasi yung pangalan ni Senator Amy at lumabas na masama si Senator Amy sa mga Marcos loyalists na natitirang sumusuporta pa sa kanya. Kaya hindi talaga may iwasan na magalit itong si Senator Amy kay Sara Duterte. For the record, what is your relationship status with Senator Amy Marcos? And nag-usap na po ba kayo after that? After nung press con, tinext ko siya and she was cold. Ito mga kababayan, no, pakinggan nyo. Cold. Malamig. Malamig! And then meron siyang sinabihan ng common friend namin na naiinis siya sa akin at kay BBM. And then sinabihan ko yung common friend namin, sabihin mo sa kanya, huwag siya mainis sa akin at kay BBM. Mainis siya kay Lisa at kay Martin. Pero ano ba, friendship over na ba kayo ni Senator Amy? Or ano ba, it's just a phase? No, hindi ko alam. I cannot speculate on what will happen tomorrow. But as far as we're Ayan, maliwanag. Mismong nanggaling sa bibig ni Sara. Cold na, malamig na ang pakikitungo ni Senator Amy Marcos kay Sara Duterte. Kasi nga mga kababayan, ang sabi daw ng common friend nila, naiinis daw etong si Senator Amy kay Sara at kay PBBM. Pero ang sabi daw niya, wag daw mainis kay PBBM at sa kanya, kung hindi, kay kay First Lady Liza Marcos at kay Congressman Martin Romualdez. Pero kung titingnan natin mga kababayan, sino ba yun ang bastos? Di ba siya? Binastos niya si Apo Lakay. Kaya wag niyang isisi sa iba yung kasalanan na ginawa po niya. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. concerned at ano si Senator Amy sa'yo ba yun? Para sa akin, she's a senator, she's a friend. I did not attack her. Alam nyo kasi ito si Remulla, nandun siya sa legal desecration of the dead. Sabi ko nga kanina, di ba? Talking about desecrating a body is not desecration of the dead. It is not illegal. It is taboo. Taboo siya. Meron sa atin dito, ayaw ang pag-usapan ng patay. Meron sa atin dito, okay lang na pag-usapan ng patay. Wala naman kasing problema talaga na pag-usapan yung patay, pero sana naman hindi sa masamang paraan. Mga kababayan, alam nyo kung tutuusin, wala namang problema pag-usapan yun na mayapa na eh. Kaso nga lang ang problema, yung paraan kasing ginawa ni Sara, hindi lang niya basta pinag-usapan, binastos niya pa ng sobra yung tao na namayapa na nananahimik na mga kababayan. Kaya kinagalitan siya ng mga kababayan nating Pilipino. Hindi nga lang mga normal na mga kababayan nating Pilipino yung nagalit sa kanya eh. Kung hindi, yung mga Marcos loyalists at yung mga Ilocano, mga kababayan, yung pinaka-nainis dito kay Sara Duterte. Wala namang masama na buksan mo yung issue ng taong namayapa na, pero sana naman wag namang humantong sa point na babastusin mo na. Yung ginawa kasi ni Sara, pambabastos po kasi yon. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin.
Diba? It's taboo for some. Ngayon, kung okay lang sa kanya, hindi okay sa akin, dapat respetuhin ko na okay lang sa kanya. Hindi ko aatakihin yung tao. Bakit ko aatakihin yung... yung paniniwala ko, hindi naman niya paniniwala. Parang Diyos lang yan. Naniniwala ka sa Diyos, ako, hindi. Respetuhin mo ako. Na hindi ako naniniwala. Ikaw na naniniwala sa Diyos, respetuhin din kita. Ang problem kasi dito sa kanila, Di ka pala naniniwala sa Diyos kaya mabilis yung pagbagsak ng pamilya nila, mga kababayan. Kasi 'di ba, minsan na rin minura ni Duterte ang Panginoon, kung matatandaan nyo 'yon. At saka yung mga pare, mga kababayan, minsan na rin minura ni Duterte 'yan. Kaya nga kung makikita nyo, 'di ba, pagkatapos ng term ni Duterte, saglip na maging maganda ang tingin sa kanya ng taong bayan, bumagsak siya Bumagsak siya hanggang sa dumating sila sa point na ito, mga kababayan, na kung saan malaki pa ang tsansa na maagaw sa kanila yung kanilang kapangyarihan sa Davao. Tapos dumating pa sa point na samot-saring mga issue na ang kinakaharap nila dulot ng kanilang mga masasamang ginawa sa nakaraan nung sila pa nasa kapangyarihan. Ngayon kung titingnan natin, eto kasi mga kababayan yung taong hindi kumikilala sa Diyos, talagang pabagsak yan. Hindi yan paangat. Tandaan nyo po yan. Ipagpatuloy pa natin. when there is a person who is outspoken, who is outrageously outstanding, sinasabihan nila na weird, sinasabihan nila ng kakaiba, sinasabihan nila ng crazy, insane, look at it. There's nothing wrong with me, I'm just different. Respetuhin nyo yung different ako sa inyo. Yan! Going back to Senator Ivy, you texted her pero nag-retry naman po siya kaya nasabi niyo po siya. We know the context of the conversation. If you can share that with us. Siya na lang ipa-share ninyo kasi siya naman yung mas nakakatanda. Pero since then, hindi pa yung nakakapag-usap ulit kahit over the phone lang. Wala na kami nag-usap after nung nag-text ako ng messages. Your message. Alam mo, Ibig sabihin, hindi na siya kinakausap ni Senator Amy. Ayan, maliwanag nang galing sa kanya. Wala na silang pag-uusap ni Senator Amy after nung kanyang press con, mga kababayan. At ang pinaka-last na conversation nila, nung pagkatapos ng press con niya, na talagang naramdaman niya na malamig na yung pakikitungo ni Senator Amy sa kanya. So, ibig sabihin, MU sila ngayon, mga kababayan, ni Senator Amy. Ibig sabihin, masama yung loob sa kanya ni Senator Amy kasi nga binastos niya yung tatay ni Senator Amy. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. yan sila lahat. Yung mga nagsasabi ngayon na pinag-uusapan niyo yung patay. Simba ko lang, God forbid. Pag yung sa tatay ko na yan, sigurado ko may bubullshit dyan sa tatay ko. Sabi din na why Oh, don't you diba? explain the allegations head on? Just to set the record straight now, ma'am. Kasi it's just, it distracts from the issue. It blurs. Ano yung sabi ni Sara Duterte, mga kababayan? Ayan, maliwanag sa kanya. Kapag ka daw sa kanyang tatay nangyari yon, pihado daw may ano na lang natin may bubullshit daw dun sa kanyang tatay. Kung halimbawa, mga kababayan, yung tatay niya, yung namayapa na ng matagal na panahon, tapos meron siya mga kaaway sa politika, pihado meron daw magbubullshit or magmumura sa kanyang tatay at magsasalita ng hindi maganda. Kaya nga kung makikita nyo yung reaction ng kanyang muka, ibig sabihin ayaw niya din yung ganon. So ang problema kasi, kung ayaw pala ni Sara ng ganong klase ng salita, mga kababayan, lalo na kung sa kanyang tatay sasabihin, at let's say na mayapa na yung kanyang tatay, mga kababayan, sasabihin yung ganon, kung ayaw pala niyang mababastos yung tatay niya, dapat di niya ginagawa sa iba. Eto nga yung kasabihan wag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa'yo. Ang problema kasi, nagawa niya na sa iba. Kaya hindi rin natin maikakaila na kapag ka nangyari sa kanyang tatay yan, baka ganunin din ng iba, mga kababayang Pilipino po natin yung tatay niya. Bastos-bastusin din kahit na mayapa na. Ano po, so ngayon, ipagpatuloy pa natin. Sabi ng mga customer. Oo, kasi sabi nila, ako, nandyan yan, di ba? Diversion, yes. Well, it's a tie. Kasi ang ginagawa nila is a diversion from the nothingness
that is this country is undergoing. This ginagawa nila is a diversion sa kagutuman, sa kahirapan, sa taas ng presyo, at sa kawalan ng mga Pilipino. Ginagawa niyo akong diversion, gagawin ko din kung ano yung ginagawa niyo. Diba? De, balik mo ang pera ng mamamayan kung gusto mo makatulong sa taong bayan. Huwag mo nang dagdagan pa yung pasakit ng taong bayan, BP Sara. Kung ikaw talaga may malasakit ka sa mga kababayang Pilipino natin na naghihirap ngayon, sana yung sinasabing kinurakot at pinababalik sa'yo ng COA na 73 million plus, sana ibalik mo na. Kung talaga may malasakit ka sa mga kababayan natin. At sana yung mga nagasta na pera ng taong bayan, ipaliwanag mo ng maayos para kahit papaano gumaan yung loob ng mga kababayan nating Pilipino na araw-araw pumapasok sa trabaho, araw-araw gumigising ng maaga at nagtsatsaga, nagtitiis sa matinding traffic para lamang makapasok sa trabaho, yung iba nababasa pa ng ulan. Para naman gumaan-gaan yung loob nila, paliwanag mo kung paano naubos yung 125 million pesos na pera ng taong bayan. Tapos ibalik mo yung pinababalik sa'yo ng COA para naman kahit papaano mabawasan yung pighati at problema ng mga normal natin mga kababayang Pilipino. Ano po? So ngayon, ipagpatuloy pa natin. But the inflation rate Wala. is bumababa. Talo na kayo. Wala na. Kahit na anong gagawin nyo, talo na kayo. Sa Quadcom, inimbestiga ng AJK allegedly against President Duterte. Sa isang committee. Sino may-ari nito? Sorry. Sa isang committee naman, inimbestiga din, hindi na yung confidential. On the Senate group, mag-open din po ng about AJK. So, what's your comment this day? Ginagawa nilang mga ganitong mga investigation. Yan nga yung sabi ko. Yung sinasabi nila na diversionary tactic yung sa akin. Bakit sila nagsasabi na hindi ako sumasagot? Lahat ng pinadala nila na AOM, Audit Observation Memorandum, na sa kanila naman galing yun, hindi naman sa COA yun, wala namang independent sa COA ngayon. Sinasagot namin. In the proper forum, we answer. May cases sila sa Supreme Court, sinasagot namin. Ayaw ko lang sumagot dyan sa ginagawa nilang circus. Hindi naman ako ang namumukhang tanga dyan sila kasi hindi na nila ginagawa. Sabi dito, anong ginawa niya sa Baclaran? Nag-fishbowl lang? Parang gano'n na nga. Di ba yun lang naman na lumabas na video? Na picture? Wala naman lumabas na picture na nagsimba siya sa Baclaran. Yun lang yung sabi nung iba. Pero hindi naman natin alam kung nagsimba ba talaga. Mga kababayan, ano po ipagpatuloy pa natin? Ang trabaho nila and for what? Diversionary. Oy, sabihin nyo sa kanila, gutom ang mga tao. Gutom. Wala silang pambili ng pagkain. If you were to advise the President, kasi mukhang may intention siya to attend at Quadcom, ano bang advice ni Vice President kay PRR? Kasi he was invited and at first he signified his intent to attend. Pero medyo masama daw pakiramdam kaya he was not able to make it today. Oo. Well, Will you encourage or even allow him to attend at the Quadcom? ako ang stand ko personally, tulad ng ginagawa ko. Uma-attend ako at sinasabihan ko sila kung ano yung nasa isip ko. Yan yung stand ko. I don't know with President Duterte. Namang sinasabi nila, may mga nagsasabing hindi maganda para sa bansa. Yun itong hindi maganda relasyon ng President, ng Vice President. Wala na po ba talagang pag-asa? Sila 4 years more. Alam mo, I agree with that. Totoo talaga yan. Hindi maganda ang nangyayari ngayon kasi ang nangyayari ngayon, puro na lang tayo politika. Paulit-ulit kong sinabi, nandoon pa ako sa kabinete. Noon, sinabi ko na yan. Hindi ako ang problema. Bakit ginagawa ninyong ako ang problema ng bayan? Hindi ako. Eto mga kababayan, sino ba namumulitika ngayon? Eto tanong ko lang naman. Ang mga Marcoses ba namumulitika? O retong pamilyang Duterte? Kasi mga kababayan, kanina nga si PBBM tinatanong about doon sa sinabi nitong si Sara. Anong ginawa ni PBBM mga kababayan? Nginitian lang mga kababayan yung sinabi nitong si Sara saglit na patulan. Kaya nga kung titingnan natin mga kababayan, kung intensyon ng presidente ang mamulitika, di sana pinatulan niya
etong mga pinagsasasabi ni Sara dati pa. Ano po, pamula ng mga binitawan niya dati against kay PBBM, di sana sinagot ni PBBM yan ng katulad ng paraan ng pagsagot niya. Kaso nga lang ang problema, kahit tanungin, ambush interview ang presidente, nginingitian lang mga kababayan yung mga sinasabi nitong si Sara at hindi na pinapatulan. Kasi nga mga kababayan, kapag ka pinatulan pa to, lalabas talaga na politika, na naglalaban dahil lang sa politika. Pero kung titingnan natin, obvious naman, etong ginagawa ni Sara ngayon, sila namumulitika. Mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Imagine, saan ka nakahanap ng mga public officials so shocked about me talking about the death. Pero walang na-shock na there's a foreigner kidnapping in the Philippines right now. And there are daylight robberies na hindi natatakot ang mga kriminal. Papasok lalabas. Ginamit na naman yung issue, yung kapuputok lang na issue mga kababayan, para ipantakip sa kanyang sarili yung nangyari sa isang foreigner, vlogger mga kababayan na kinidnap, dinukot. Ano po ng mga hinihinalang mga taong labas. So ngayon kung titingnan po natin mga kababayan, maraming issue na pwedeng gamitin etong si Sara na pantakip sa kanyang sarili. Pero isa lang yung masasabi natin dito na hindi niya matatakasan yung tanong ng taong bayan kahit pa sino yung mga tao na gamitin niya na pantakip sa kanyang issue na kinakaharap. Mas maganda, sumagot na lang siya sa mga issue na kinakaharap niya. Ipaliwanag niya sa taong bayan yung pera ng mamamayan. Ano po, ipagpatuloy pa natin. Tapos, magkakagawa kami ng krimen. Walang na-shock. So bakit kaya? Ako, na-shock ako. I am from Mindanao. Gulat ako. Sabi ko, this is bad. So going back, ma'am, may pag-asa pa ba? Ako, yes, mama. Na Because you still have 4 years po, meron pa bang pag-asa? Na magkaayos kami nilang lahat. Sige, mag-sorry sila doon sa pamilya nung namatay sa Davao City during the kaguluhan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. May namatay doon. But parang lagi ko napapansin dito mga kababayan, tuwing may interview si Sara, tuwing magkakaroon siya ng mga interview, lagi siyang singhot ng singhot. Mga kababayan, eto napapansin ko lang to ewan ko lang kung napapansin nyo, pero napapansin ko lang kay Sara Duterte, tuwing magkakaroon siya ng mga press con, interview mga kababayan, parang lagi siyang sumisinghot. Hindi ba bumabatak to mga kababayan? Baka mamaya yung inaakusan nila kay PBBM, sila pala yung gumagawa. Kasi mga kababayan, pansin ko lang na parang tuwing may interview siya, di ba malimit siyang suminghot ng suminghot, pero pinapalabas niya na sinisipon lang siya. Pero kung titingnan natin mga kababayan, parang hindi na ata normal. Etong ganitong klase mga kababayan ng galawan ng ating Vice Presidente na parang laging lutang mga kababayan at parang laging bangag. Ano po tuwing magsasalita. Tapos sasabayan pa ng mga pagsinghot niya. Anyway, napansin ko lang naman yon, ipagpatuloy pa natin. Sorry sila sa pamilya doon. Mag-sorry sila sa lahat ng tinirgas nila, pinukpok nila at binugbog nila sa Tamayong at sa KOJC. Mag-sorry sila sa lahat ng hindi nakakatulog ngayon kasi pinapatawag nila paulit-ulit dyan sa House of Representatives hearing. Hindi lang sorry na, sorry Hindi. Pangalanan nyo lahat. Sorry kayo sa kanila. Pag-isipan ko kung papatawarin ko kayo. Pag-isipan ko pa lang yun. Ma'am? Hindi namin kailangan ng kapatawaran mo. Hanggat di mo pinapaliwanag ang pera ng taong bayan, di namin kailangan ng kapatawaran mo. Mas matindi pagka ang taong bayan ang hindi nagpatawad sa'yo. Yun yung tandaan natin mga kababayan. Kapag ka ang taong bayan, ito yung lagi kong sinasabi, kapag ka interes ng mamamayan yung binangga ni Sara, kasi ang interes ng mamamayan dito gusto nilang malaman kung paano nilusta yung pera nila. Ngayon, kapag ka interes ng mamamayan yung binabangga niya ng paulit-ulit at iniiwasan niya at tinatakbuhan niya, wag niyang hintayin na ang mamamayang Pilipino ang hindi po magpatawad sa kanya. Kasi mahirap pagka mamamayang Pilipino yung kalaban niya dito at hindi siya pinatawad. Malaki ang tsansa na pulutin siya sa basurahan pagdating ng 2028. Ano po, kapag ka hindi niya naayos
etong gusot na to mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Ma'am, Next question. kayo ni PBM. Kelly Bomborajo. Diba? Oo. Sabi ko nga noong press con ko, di ba, there's some sort of inappropriate sa ginawa niya. Pero sa kanila na yon, sa organization na yan. As commander-in-chief, hindi dapat ganyan ang reaction mo. Ang dami-dami mong pwedeng reaction, pero hindi dapat na pinagtatawanan ninyo ang bata. Especially ang bata who swore to give his life to this country. Hindi na naman bata yun eh. Hindi na naman kasi bata yun mga kababayan. Yun po ay kadet na nasa hustong gulang na po. Pangalawa mga kababayan, yung sinasabi niyang pinagtawanan, hindi ko naman nakita dun sa buong video na tumawa etong si Secretary Gibo. Talagang nakatitig lang mga kababayan etong si Secretary Gibo. At hindi ko naman din nakita na tumawa yung isang katabi nitong si Secretary Gibo. So yung nasa sa isip ni Sara Duterte ay imagination lamang po niya. At saka kung titingnan po natin mga kababayan, ginawan lang ng kwento ng mga DD-shit yung mismong naando dun sa video. Baka nga mga kababayan yung sinabi doon nung kadete, nung hinihingi yung relo ng presidente mga kababayan, baka nga nagets na ni PBBM kaya tumango. Hindi nyo ba napansin? Diba tumango si PBBM, una pinaulit ni PBBM, tapos tumango etong si PBBM dahil mga kababayan meron kasi yung kahulugan. Para kasing ang sumisimbolo doon, kapag ka hinihingi yung relo ng presidente, parang sinasabi na sana yung oras ng presidente pagkakailangan na ng mga sundalo ay kailangan nasa likuran lang ng mga sundalo ang ating presidente mga kababayan at nakatutok sa ating presidente. Yun yung pagkakaunawa ko ha, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali dahil napansin ko dun sa video na tumango etong si PBBM. Tapos mga kababayan, kaya lang nagkaroon ng intriga kasi nga nakita doon na hinihigit ni Sara yung folder na hawak nitong si PBBM. Ano po, pero yung tinutukoy niyang tumawang dalawa, si Secretary Gibo at saka yung isang general ata yun mga kababayan, wala naman ako nakitang tumawa. Ano po, parang mamasamain niya pa dito ang imahe ni Secretary Gibo kasi si Secretary Gibo yung katabi niya. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Country. Sa AFP na yan. Pero ikaw, as president, Tsaka alam niyo yung masakit dito, yung kadet na sinasabi ni Sara, di umano parang naparusahan pa mga kababayan ng PMA. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. Parang naparusahan pa dahil sa kwentong ito ni Sara Duterte. Ano po, kumbaga nandamay pa siya ng isang tao mga kababayan na nagtatrabaho lamang. Ano po, dahil katatapos lamang mga kababayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. diba? Walang nagulat na may foreigner kidnapping. Walang nagulat nung nagsabi ako, matapobre ang presidente. Pero lahat nagkagulo na sa desecration of the dead kuno na hindi naman. It's taboo. Matapobre daw si PBBM. Oh, yung mga nakakakilala dyan kay PBBM ha. Comment nyo ha kung matapobre ang presidente. Kasi kung titingnan natin mga kababayan, kahit noon pa, talagang hindi naman natin makikitaan ng pagiging matapobre etong si PBBM. Dahil nung panahon ng campaign mga kababayan, alam ko namang nasaksihan nyo yon na talagang kahit puro sugat na yung kamay, talagang kumakamay pa sa taong bayan. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Hindi siya krimen. Ma'am, kayo ni President Marcos, may pagkakataon pa ba magkaayos po kayo? Sabi ko nga kanina, silang lahat, mag-sorry sila doon sa lahat, mag-iisipan ko. Ma'am, actually sa press con, halata ang galit, nabubutuhin kayo at tinikim. Bukod sa binanggit nyo na nag-umpisa na toxic ng relationship nyo with BBM during that graduation, anong pinanahugutan ng galit yung kay BBM? Siya ang Pangulo. Yan, sabi nga dito ni Ma'am Dolly Babes, sabi dito, parang ang hinihingi ng kadet kay PBBM is to keep an eye on team kasi graduate ba? Ano yun? Graduate ba? Dila si may PBBM. Keep this attention to them also.
Bobo ka talaga, Sarah. Eto mga kababayan na, yun yung pagkakaunawa ko nga doon. Kasi kung titingnan nyo di ba tumango nga si PBBM, pinaulit niya nung una, tapos kung mapapansin nyo, di ba tumango etong si PBBM. So ibig sabihin, since etong si PBBM mga kababayan, dating Scout Rangers, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. And then may background siya ng pagiging army mga kababayan, makikita nyo naman na siguro na gets ni PBBM yung sinasabi ng kadet, kaya nga tumango ang presidente at wala naman tumawa doon. Ano po, except dito kay Sara na nag-i-imagination lang. At mga kababayan, ano po, ipagpatuloy pa natin. Hindi niya kontrolado ang lahat ng tao sa gobyerno at yung bansa. Kung ako ba Pangulo, sasabihin ko na, magtrabaho na tayo lahat. Ilan na lang, ilang years na lang. 4 years na lang? 4 years is a short time for a president. Ma'am, do you honestly believe na he knows everything? He is in control of everything that's happening? All those hearings. I cannot speculate on his soundness of mind. Ma'am, sinasabi po ng mga House leaders naman po kasi na ginagawa po ni Pangulong Marcos ang lahat ng kanyang ginagawa to raise the Philippines na global stage as parang iniiba nilalagay yung difference niyo between the President and you, ma'am. Ano po masasabi niyo po doon sa comparisons between you and the President? Ano bang nire-raise nila sa global stage? Saan doon? Saan doon? Kasi we're not hitting our targets. We're not becoming a middle income country. Anong So ibang ano na to mga kababayan. Ano po, cut na natin dito. So ngayon, kung makikita nyo, yung pinaka-highlights mga kababayan ng mga sinabi dyan ni Sarah, na kung saan mga kababayan, unang-una, malamig na yung pakikitungo ni Senator Amy sa kanya. Pangalawa mga kababayan, sinabihan niya ng mata pobre ang presidente. Sa madalit salita, masama daw ang ugali nitong si PBBM mga kababayan. Tapos sinahamon niya yung mga young guns ng Congress na magpa-drug test daw at bago siya magpa-psychiatrist mga kababayan at magpa-neurotest, magpa-test ng kanyang utak. So ngayon kung titingnan din natin mga kababayan, yan yung mga kondisyonis niya bago niya gawin yung sinasabi na magpa-consult siya mga kababayan ng kanyang mental health. Kasi kung titingnan natin, yan naman po ay hindi kondisyon ng Kamara. Hindi naman din yung kondisyon ni Senator Coco Pimentel. Yan po mga kababayan ay payo lamang kay Sara, nasa sa kanya kung gagawin niya yon. Kasi unang-una, kakalusugan naman niya, kapakanan naman niya yung pinag-uusapan dyan. Ang problema kasi mga kababayan, bago niya unahin yung kanyang kapakanan, kailangan meron muna siyang kondisyones. Yun yung problema dito kay Sara Duterte. Pero isa lamang po yung maliwanag dyan. Wala na silang usapan daw, wala na daw silang contact ni Senator Amy Marcos kasi nga pakiramdam niya nanlamig na sa kanya etong si Senator Amy.